Hello mga guys, good morning. Mga ano na ngayon, 10 AM. So kitang-kita niyo naman, sobrang init. Kaya wala na tayong magawa. Magba-vlog na lang tayo. Usapang talungan tayo mga guys. So ganito kami magtanim ng talong dito sa amin sa Barangay Biasong Balambansig. Base lang po to sa naging experience sa pagtatalong namin. At saka sa availability ng lupa. So, unang tatalakayin natin, bakit kami gumagamit ng ganito, yung plastic. So maraming nagtatanong, bakit ba kailangan or bakit kayo gumagamit ng plastic sa inyong mga pananim? Kahit anong mga pananim sa amin, dito sa amin ginagamitan na namin ng plastic. Kasi para sa amin pag gumagamit tayo ng plastic, hindi na masyadong dadami yung damo na tutubo sa ating farm. So hindi na tayo mahirapan kunin yung mga damo dahil malit na lang yung lupang tubuan. Yan ang unang reason kung bakit gumagamit tayo ng plastic. Okay? Pangalawang reason naman, sa panahon ng tag-ulan, hindi masyadong maapektuhan yung pananim yung talong or kung ano man yung tinatanim ninyo pag gumagamit kayo ng plastic. Kasi hindi naman direktang pumupunta yung ulan doon sa lupa. Pangalawa, pag masyado ding init, pag dinidiligan nyo ang inyong mga tanim, hindi din madaling matuyo. Kasi may plastic at natatabunan na naman ng inyong mga pananim, yung lupa. So, yan ang mga reason kung bakit gumagamit kami ng plastic. At makakalis din tayo sa mga gastos. Malaking gastos kasi sa pag kukuha ng mga tao na kukuha ng mga damo na tutubo dito sa ating farm. So, yan ang mga dahilan, mga kaguys, mga Kaipuan TV. At marami ding nagtatanong dito sa amin na bakit daw sobrang lapit ng aming mga pananim na talong. Kadalasan kasi malalayo. Ito nasa ano lang, 1.5 foot. Yan lang. Ganun lang ang distansya. So, bakit namin ginagawa to? So, sa experience kasi namin dun sa probinsya, masyadong maliit yung lupa namin dun. At medyo tagilid siya. So, pag hindi namin igaganito, sobrang liit lang yung matatanim namin. So, dahil maliit lang yung tanim, maliit lang din yung ani. So, sinubukan namin na ganito lang. Tapos, okay lang din naman. Kaya, simula noon, ganito na lang talaga kalayo yung mga pananim namin. Kahit talong. So far din, sa aking experience, first time ko naman itong magtanim ng talong na ako talaga yung nagmamanage. So, sinubukan ko lang din yung mga pamamaraan ng papa ko kung ano man yung mga nakasanayan namin. So, kaya ito naman yung resulta. Kahit mainit, pero sakto naman ng tubig. Kaya lumalaki rin. 1 month pa lang to, 1 month and 3 days. Tingnan nyo. Sobrang taas na, mga 2 feet. Mga 2 feet na yan. Tapos ang daming mga, anong tawag dito? Yung mga maliliit ba? Na tumutubo doon sa gilid. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. So yan lang. So dahil
sobrang lapit ng mga talong natin, kailangan natin lagyan ng mga ganito. Bamboo. At nilalagyan natin ng ganito para hindi sila matutumba. Hindi hihiga sa lupa. Bihira lang yung mga gumagamit ng ganito mga guys. Hindi lahat na nagtatanim ng talong ginaganito nila. Kasi malaking gastos. Pero sulit din naman. Kadalasan kasi walang mga ganito. Hindi na sila naglalagay ng ganyan. So, sa amin lang to, mga ganito. Katulad din ng iba, may mga sakit din ang ating mga pananim. Tulad dito. Yung dahon niya. Hindi kasi siya yung parang normal na dahon, parang matigas. So isa yan sa mga problema natin dito. At may iba pa, may mga uod sa katawan ng talong natin. Sinusubukan naman nating spray. Minsan talaga hindi natatamaan yung mga butas o mga uod. Kaya ganyan oh. Yan. Namamatay yung sa pinakaitaas. Shoutout pala sa gumagawa ng flat natin. Sobrang tuwid oh. Jojo and Janry lang malakas mga guys. Sila rin pala yung kumukuha nito. Yan yung talungan natin mga guys. Wala pa siyang masyadong bunga pero may mga bulaklak na. Okay, yan. Kita niyo naman. Masyado lang mainit. May isa pang problema sa ating talungan mga guys. Ito, dumidilaw. Hindi pa namin alam kung paano to i-cure. Ito. Dumidilaw siya pero namumunga din naman. Kaso hindi talaga pareho sa sa mga normal na talong na magaganda talaga tingnan. Malalaking katawan. Nagmana sa tagadilig. Lumalaki. Buti hindi lumalaking tiyan. Ayan na mga guys. Practice lang naman to kaya okay lang na hindi masyadong maganda yung video natin. At nagpa-practice pa lang din tayo magsalita ng Tagalog mga guys kasi hindi man tayo marunong talagang magsalita ng Tagalog. Trying lang. Trying my best. English yun ha. Alright. So once again, this is F1 TV. Welcome po dito sa ating talungan. At hanggang sa susunod mga guys. Maraming salamat.